Ito ang pinakamalutong na bagnet dito sa Ilocos Norte. Kami ang hari. Pag-usapang bagnet at saka longganisa, eksperto na kami doon. Simula noon hanggang ngayon, hopefully magpakailanman. Pwede ka na bang maglakbay sa norte? Ilocos Norte yung pinaka-the best at original ng pagawaan ng bagnet. Authentic na mga Ilocanong putahe. Sa Ilocano ang kakain ng bagnet, siguradong sigurado, KBL ang gamit niya. Titikim din tayo na pinakamahabang longganisa. Talagang long yan, longganisa talaga. Lahat ng yan ay ating titikman dito sa tinugoyang Sunshine Province of the Philippines, Ilocos Norte. Ito ang Ilocos Norte na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Luzon at isang malaking parte ng Ilocos Region. Kilala ito bilang isa sa mga probinsyang mayaman sa kasaysayan, pagkain, kultura at mga historic na lugar. Dito rin makikita ang kombinasyon ng mga lumang arkitektura, coastal areas at tahimik na mga bayan. Dito rin pinanganak ang ilan sa mga kilalang putahe, katulad na lang ng bagnet, longganisa at iba pang mga lutong parte na ng araw-araw na buhay ng mga Ilocano. Pero bago ang lahat, dito muna natin umpisahan ang food trip sa San Nicolas, Ilocos Norte, isang bahay na may pagawaan ng original bagnet at Ilocos longganisa. Lahat ng titikman natin dito ay puro lutong lokal. Umpisahan natin, pasok tayo sa loob. Paano nga ba gawin ang bagnet at longganisa? Good morning! Ito si Ate Juliet, ang may-ari nitong bagneta. Meron siyang nakaprepare na. So parang na first frying na to, napakuluan na. Tapos dito ay may malaking kawa, dito yung pagawaan. Dito rin kayo nagpapakulo at prito na rin, sabay. Lahat sir, oo. Ang laki din po no? Mga ilan po ang kasya na bagnet dito? Sa araw-araw, nagluluto kami ng more than 100 kilos na bagnet. Kasi dito sa Ilocos, dinadayo yung mga paninda namin, bagnet at longganisa. Talagang malaki yung gamit namin kawali kasi madami kasi yung niluluto namin. 100 kilos? Ganun karami? Yes. So dito sa Ilocos, parang talagang basta palengke merong lutong bagnet. Pag sinabi po bang bagnet, saan ito nagsimula? Sa norte o sa sur? Pagpunta ka ng Ilocos, pag namasyal ka ng Ilocos Norte, it is incomplete without buying our products like the bagnet and longganisa. Parang bagsakan kasi ng bagnet eh. Actually, may mga other places na nagbebenta din ng mga bagnet longganisa, but we are the original here in Ilocos Norte. Ano po ba ang kaibahan ng bagnet sa traditional na lechong kawali? For me, ang difference ng lechon kawali at saka Ilocos bagnet is that yung sa amin, well done siya. Dapat ganun yung proseso namin, way ng pagluto namin dapat well done. Kasi kahit i-travel mo siya sa ibang lugar, safe yun, hindi masisira. Even 3 to 5 days travel, hindi masisira ang bagnet kasi well done. Pag bagnet Ilocos, panatag ang kalooban mo pag bumili ka kasi safe yan. Eksperto na kami doon. By air or by lead, okay yan, kaya yan. Pero pag pinakuluan nyo po, purong tubig po ba yun o may nilalagay pang iba? Tubig lang siya, puro. Then, after that, i-rinse mo and then ilaga mo sa purong mantika. And then, finally, deep fry. Dapat lubog sa mantika. Dapat mantika is talagang madami. Haabot tayo ng mga 7 to 8 na lata ng mantika. Kasi dapat deep fry. So dapat nga daw lubog, so kaya hindi natin halos makita itong nilubog ni ate dito. Mausok lang dahil mainit talaga itong kawa. Kailangan mainit na mainit, no ate? Yeah. Gamit namin na panggatong is kahoy talaga kasi kailangan namin super fire. Kasi sa laki at sa dami ng lulutin, dapat ganun din yung fire. Yung bagnet, kailangan namin lagyan ng konting asin. Kasi kahit solo mo siyang kainin, tasty pa rin siya. All purpose yan eh. Pwedeng pangsawag sa mga gulay, pangisa sa mga gulay, sa mga noodles. Marami. Dapat konti lang para kahit anong gawin mo doon, pasok. Pero dapat lagyan mo ng konting asin kasi solo mong kainin, pasok pa rin. May lasa. Feeling ko masarap tong i-partner sa isang paboritong sausawan ng mga Ilocano. Ano po ba tawag doon? Basta Ilocano ang kakain ng bagnet, siguradong sigurado, KBL ang gamit yan. Kamatis, bagoy, and lason. Yun ang the best na sausawan. Anong parte po ba itong bagnet na to? Anong parte ng baboy? Pinakamasarap na gawin mong bagnet is the belly part. Kasi 3 layers, we have the skin, konting fats, and the laman. So nakikita natin ngayon mga kabs, nagpapap na yung balat. Parang chicharon nga. Medyo challenging lang sa paggawa nitong bagnet pag piniprito siya. Talagang mausok yung kawa sa mata mo, sa ilong mo, medyo mauubo ka, medyo maluluha ka. Pero kasama po yun sa parte at pinaghirapan talaga ang bagnet kung gawin. So you love your work? Okay yan. At saka yung pagpapakulo pa lang po siguro matagal ng paghihintay yun. Yeah. Ilang oras niyo po ito pinakuluan? Sa processor, pagluto ng bagnet, kailangan mag-start ka ng 12 midnight. Bakit? Kasi sa dami ng mga customer natin, dapat maaga ka. Kasi may mga other places pa na nagkukuha sa amin para mga reseller namin. Dapat as early as we can, tapos na yung bagnet, then kunin nila, babagsak, ibebenta sa other places. Perfect siya bang pasalubong
pasalubong na, ma'am. Yes. Basta ma-frozen mo lang, no? Yeah. Tapos pag i-take mo na, prito mo lang ulit. Magkano naman po ang kilo nito pag binibenta niyo? Ang presyo ng bagnet namin is pangmasa kasi mura. Binebenta lang namin ng 600 pesos per kilo. Why mura? Because yung fresh meat, pag linoto mo, 2:1 ang ratio eh. Pag 2 kilos na fresh meat, pag lulutuin mo is 1 kilo or less than 1 kilo. So, napakamura ang bagnet sa presyong 600. Maganda pa yung pagkaluto. Yan na yung final look. Proceed na tayo dun sa susunod na titimplahin ni ma'am. Ito naman yung longganisa ng Ilocos. Ano ba ang timplado niyan? Ang sa amin na longganisa, we call it Ilocos native longganisa. Because we're using the native bawang. Kasi napakasabor ang native bawang. Tsaka yung suka namin is poro. Ginagamit namin suka is talaga Ilocos suka. Anong tawag dyan ate? Salted intestine. Intestine ng baboy. Lahat ng partes ng baboy, hindi yan naksaya eh. Kasi yung intestine ng baboy, ginagamit pa din namin na lalagyan ng longganisa. Tapos, ginagawa namin is manual kami. We're using the embodo. Ito yung nagawa kanina. Mukha na siyang sausage. Tapos mamaya baka hati-hatiin ni ate to. Ayan ang ginagawa ni ate ngayon ay tinutusok niya para siguro lumabas yung mga sobra-sobrang hangin Yes. ng longganisa para sumiksik talaga. Hindi siya yung puro hangin lang na binenta sa'yo. Actually, dati, diretso lang siya. That's why it's called longganisa. Ah, Pero ngayon, okay, ganda na. ang iba na naman. Talagang long yan eh. Longganisa talaga. Walang division. Dapat long. Nung bata nga ako eh, may designated na sampayan ng longganisa sa market dati. Sinasampay nila yan. Binibilad sa araw. Ganon kasarap. Gaano po karami ang isang palanggana ng longganisa? Ang isang templahan ko, sir, is 30 kilos isang planggana. Dati ano yan eh, manual. Tad. Before, wala pa tayong mga grinder. So, dapat manual lahat. Ganon kasi pag ang Ilocano, kahit 100 kilos, sige, tad lang. Kasi, ang advantage pa ng tad noon is talagang lalabas yung juicy niya. Napakasarap talaga ang longganisang Ilocos. So kung per kilo nyo siya binibenta, Ate Juliet, magkano naman ang benta ng per kilo? 350 per kilo ang longganisa. Okay, yun ah. Kaya mga kabs, ito na yung finished product. Pwede siyang ganyang kahaba, pwede rin namang hati-hatiin. So, magluluto daw si Ate Juliet nito para matikman natin. Ang pagluto ng longganisa is walang ingredients yan eh. Kasi yung longganisa is may ingredients ala. Kunting tubig lang. Siguro yung mga 1 kilo is maybe 1.5 glass of water. Then, i-boil mo lang siya and then kusa siyang magmamantika. Pero konti lang kasi yung ratio naman ng karne at saka taba is konti lang. So, yung taba ng longganisa, kusang lalabas siya pag linuluto mo. Mga kabs, pwede nyo i-try ang Juliet's Bagnet Longganisa here in Ilocos Norte. Meron akong pwesto sa San Nicolas Public Market here in Ilocos Norte. Hanapin nyo lang yung pangalan ko, Manang Juliet Bagnet Longganisa. Yan din ang pangalan ko sa Facebook. Anywhere in the Philippines, even in abroad, I can supply you. Dito Ilocos Norte, ang paypay sulaunay nga naimas ti Bagnet ken Longganisa. May kayon, man tayon. Manganta na mga kabs! Mangantayon, mga kab! Good morning at welcome dito sa Ilocos Norte para tumikim ng original bagnet at original na native longganisa kasama si Camera Woman. Hi, Cabs Nation na imbag nga bitag. Ay, wow, Ibig marunong sabihin, ka na. Morning. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko pero wala ni YouTube ko. Yun, umorder tayo ng gabundok ng original bagnet at the longest longganisa. Kaya daw long. Oh. Longganisa. Longganisa kasi Dito mahaba. sa Ilocos Norte. Ayan o. Nasa Norte tayo talaga ngayon. Well, hinahati-hati naman to, tinatali-tali. Pero maganda daw, sabi ni Ate Juliet, o ni Manang Juliet, na isang buo daw. So, isang buo niya pinarito. Long kasi. Oo. Longganisa. Pero hindi muna ito ang titikman natin. Balik tayo dun sa bundok. Kanya-kanyang pili na lang. Ang ganda, no? Kasi pumuputok na talaga. Parang chicharon na nga, oh. Sisiron daw ang original na tawag dito. Cheers! Mamaya na lang. Off music, ASMR. Lutong. May konting lasa yung balat kumpara dun sa naunang version ng bagnet na tikman natin dito sa Ilocos. Sa Ilocos Sur kasi namin madalas na matikman. So first time namin sa Norte, at ngayon lang ako nakatikim ng bagnet dito sa Ilocos Norte. Medyo may lasa ang balat. Ibig sabihin may pampalasa. Actually, kaya talaga siya may lasa. Yun ang kaibahan ng bagnet ng Ilocos Norte. May konting asin kasi meant siya para ihalo sa mga gulay, Toppings. or kainin na mismo na as bagnet. Ini-enjoy daw ng mga lokal to gamit ang KBL. Kamatis, bagoong, lasona. Lasona po yung sibuyas. Okay, balat. Ay, grabe. Nakakatakot yung taba. Siguro ito yung belly na part. Tapos tikman ko din yung KBL. Cheers!
Sarap ng combination ng may malutong na kamatis, sibuyas, tapos may parang lasang dagat, yung alat. Yung alat ng bagong isda. Galing na combination ng KBL kung tawagin. Iba pa po yung Kadyos Baboy Langka. Itong KBL na to, sausawan naman to sa Ilocos. Yung KBL Kadyos Baboy Langka, ulam naman yun sa Iloilo. Nandito pala tayo sa backyard ni Manang Juliet. Special request lang namin kasi dito talaga yung lutuan niya, dito sa may San Nicolas. Alam mo na nakakatakot talaga yung bagnet. Pero nai-enjoy ko siya Kasi oh. tsaka ang kapal ng taba. Balatan natin yung balat, literal. Diyos ko po. Naririnig niyo yung mga crack-crack na yun. Pwede naman siya sa ano eh. Ayan. Ayan o. Nakakatakot. Pwede siya sa sukang Iloco. Ito rin naman ay suka, pero templado nila. Ang galing ng mga Ilocano, no, ng way ng pagpe-preserve nila, even sa baboy. May uwi mo to kung saang lugar ka man nandun. Pinishaping yan. Tapos make sure lang na i-freezer niya. Tapos pag pinreezer niya, Good for one month. Tone niya lang, tapos prito. Goods din. Kasi nakaka-receive din kami minsan ng pasalubong sa mga kaibigan namin. Pag pumupunta silang norte. Binipreser lang namin, tapos pipritoy namin. Nakakain naman kami na exactly na ganitong bagnet. Pag may kaibigan na tumravel dito. Yung sukang Iloco, bagay din naman. Yung sukang Iloco, ang lasa niya, para siyang binuro na suka. Parang may nalalasahan ako na ano, parang may tapang ng alak. Parang may ganon, may lasang alak. In a way, parang binuburo siya ng matagal para mag-iba na yung amoy tsaka lasa. Kung susuriin mo, para siyang, hindi naman yung pangin na term, pero parang binubulok siya, parang gano'n. 3 years ago, galing tayong Narvacan. Pinicture natin yung Narvacan or Ilocos style ng bagnet. Wala talaga siyang lasa. Doon na, sa part na yun, wala talaga. Yun din naman yung sinabi ko. Purong baboy lang talaga at kinakailangan mo talaga ng KBL or ibang sausawan para ma-appreciate mo siya. Pero masarap na siya as is kasi yun yung natural na luto eh. Pero ito, may lasa siya. Same way ng process, same way ng pagluluto. Parang lechong kawali din. Dagdagan lang nila ng asin to para magkalasa. Kanina pa natin dinidetalyahan tong bagnet na to. Dito tayo sa Pagpunta natin yung long longganisa. Ayan. Yung balat, yung intestine, yan yung ginamit. Tapos, wala mo na sausawan siya. Para alam natin lahat. Sige. Ay, malalamnam to ah. Makarne, siksik, Ang sarap. may lutong sa loob, mabawang, may konting laro ng... Parang kahit hindi mo Okay. sausawan, parang ang perfect nito sa garlic rice. Ang galing din ng balat, parang may crunch din siya kahit pa paano. Kahit siya stand alone, walang sausawan, walang Ah, cut na ano. wala pa sausawan yun. Malasa siya. Hindi ako mahilig sa mga mabawang na longganisa. Ang prepared ko talaga, tsaka kinalaki ako, yung mga matatamis. Kaya kita mo simula nung nagpunta tayo ng vegan, di ako kumakain ng longganisa. Ayoko talaga. Kasi alam ko maalat siya or mabawang. Pero ito, ang sarap. Na-appreciate ko. Marami nang longganisa sa Pilipinas. Iba-iba yan. Actually, isa sa goal ko sa buhay bilang vlogger, matikman lahat yan. Yung In one longganisa video. sa buong Pilipinas. Kaso napakahirap gawin mga kalis. Pupunta ka ng Tuguegarao, North. Ilocos, Giginacan, Pampanga, pupunta ka ng Bulacan, Manila, punta kang Visayas, magsisibu chorizo ka pa. Ito sa riso. Oo nga. Wala pa yung mga Quezon sa baba. Oo Gusto nga. yun. Yung mga Napakarami talaga. longganisa, no? Gusto ko siyang gawin kaya ang hirap. In the future. Lahat yung pupuntahan mo. Pero no joke. Ako, parang na-appreciate ko bigla. Tuwa na ako. Siya, mas okay pa naman talaga. Nagkakaroon siya ng kick ng acid. Nag-iba yung lasa, pero mas preferred ko pa din yung Dati daw, sabi ni Manang, mano-mano daw itong tinatagtad. Hindi pa uso yung grinder. Tsaka kaya yan tinawag na native kasi dito talaga yan ginagawa. Gawa ng mga native at matagal na to. Sinaunang panahon pa ganito native lang. Inaidala na sa mga susunod na henerasyon hanggang sa mga susunod pa. I-keep nyo po itong ganitong lasa. Napakasarap ito. Kanina, nung niluto ni Manang Juliet, umumoy agad eh. Hindi joke yung amoy. Wala tayong pag-uusapan dito kundi yung sarap ng mga hinain sa atin ngayon na gawang Ilocano talaga. First time natin sa Ilocos, no? Salamat. So proud to be daw. Proud to be. Sige nga, mag-Ilocano ka. When manong! Baka yun lang alam mo ha. Hindi nga lang. Thank you kay Chow Food Crawl. Sobrang sipag mag-drive. Yan. Siya pa rin ang nagpupush. Ay, kinuha. Kain pa. Dalawa na sila, nakawa na lang. Ang bagong team. Ang Bembol Gang. Bembol Gang! Go with the Bembol Gang! Hindi na po sila Calbs Nation, Bembol Gang na. So tapos na tayo dito. Natikman na natin parehas. Halos kaning lamig po masarap talaga pagka ganito ulam mo. Oh. Alam nyo ba, kahit hindi related sa content natin, mas masarap yung kaning lamig kasi bumaba or natuyo na yung starch niya. So kung Diba? ikaw ay parang nagda-diet, mas okay ito. Bagnet ni Ate Juliet na mabibili nyo sa palengke ng San Nicolas dito sa Ilocos Norte. Pwede rin naman siyang bilhin sa Facebook, online, PM nyo lang yung page niya. No, and Bagnet and... Nandyan sa screen ngayon. Nalagay natin Oo. dito.
Para makita. Ni Manang Juliet, talagang pinagtira niya tayo kahit anong oras na. Kasi technically talaga mga Cubs, ang pagpe-prepare talaga ng bagnet, sobrang haba. Madaling araw pa lang, bago mabukas ang palengke, kailangan tapos na silang magluto. Kasi dadalhin pa sa palengke, Oo. diba? So pinagtira niya tayo ng mga ilang piraso, ilang kilong bagnet. Tsaka yung longganisa, pinagawa niya tayo. Storbo talaga tayo eh. Pero iso talaga tayo. Ayun, salamat. No? Thank you Na-appreciate po, po namin thank yun. you. Ang babait ng mga Ilocano, sobra. Ang katunayan yan, galing kaming Ilocos Sur. Gan. Pala bumiyahe ka papuntang Ilocos Norte, abuti ka mahigit 2 oras. First time kasi namin sa Norte. No? Pagkatapos nito, hindi natin alam kung aakyat pa tayo o uwi na tayo. Eh. Punta tayong Batanes. Ang tagal na hinihintay niya. No? Kada vlog na lang, nababanggit yung Batanes. Kasi doon, Magkakape ka lang. Dami-daming kape dito. Nagkape ka na nga kanina. Kapi ka na nga kanina, makita niyo sa bonus clip. Ako po. isa pa nga po. Maraming salamat na sumama kayo sa trip na to at kung napanood nyo yung last video, talaga namang nag-trip tayo ngayon. Talagang galing pababa sa Pangasinan, tapos aakyat at aakyat pang muli o bababa, abangan nyo yun. Nakakatuwa kasi lahat ng kasama namin behind the cam, game sila. Yan, ang magandang grupo. Yung parang, taka, punta tayo dito, game up. Game, oh, walang pag-iimbot. Tapos ayaw magpapalit ni Chow Food Call sa pagdadrive. Ayun lang. Now, ang tawag namin sa kanya, dakilang Yui. Yan po ang dakilang driver. Yan sa po ang pinakadahilan kung bakit napapanood nyo ang Team Canos ngayon sa ibang lugar, kasi din ride niya. Oo. Dakila siya. Tama na ang ating pagiging dito, yung paglolokohan natin dito. Maraming salamat po sa inyong lahat, Cubs Nation. As always, lagi niyong pag-abang at pag-abot dito sa dulo. Talagang kinakwento nyo kasi last vlog na naman nagkwento na naman kayo na umabot kayo sa dulo. Nakikita po namin. Oo nga, at syempre nagbabasa tayo ng comment nila. So, keep it up. Pupusuan ko lang yan. Keep it up. Maraming salamat din kay Manang Juliet. No? Thank you po sa oras at kwentong ibinigay nyo. Ma-appreciate po ng mga nanonood namin yun, ng viewers ng Cubs Nation. Kasi ang mga Cubs Nation, gusto nila pag pumunta ka sa lugar, malaman nila yung kwento ng pagkain, paano na-invento to. Hindi na bale kung saan eksakto mo siya kinain. Ang importante, kinain mo siya sa lugar kung saan siya pinanganak. Oo. Katulad ng bagnet at itong longganisa, pinanganak sa Ilocos yan, kaya nandito tayo ngayon at dito natin siyang inakain at nilalasap at pinag-aaralan. At mas na-appreciate natin. At gusto ko lang idagdag, may pwesto si Ate Juliet sa palengke ng San Nicolas. Ngayon, meron siyang mga variation nitong longganisa. Itong longganisa na pinaluto namin, pwede nyo din siyang i-order ng longganisa. Na ganyan mismo. So, per kilo naman yan eh. Sabihin nyo lang sa kanya. Pero sa palengke niya, meron siya yung mga naka-bits-bits na. Yung pira-piraso ba. Pero kung gusto nyo ganyang kahaba, pwede din naman. Pag gusto nyo less fat, pwede din naman. Ingat po kayo palagi. Maging malayo sa sakit. Lagi naming wish yan. At mag-ingat din sa mga pupuntahan, sa mga travel. Sana mag-enjoy kayo sa mga baka-bakasyon. Kung weekend man to na palabas, hindi ko sure. Thank you, Cubs Nation, sa laging pagsubaybay saan man kami mapadpad sa Pilipinas at sa ibang ibayo ng mundo. Grabe naman ibayo. Pero sige, hanggang dito na lang. Ako po, si Cubs Chess. At ako naman, si Camera Woman. At ito po, ang Team Calas TV na laging magsasabi at magpapaalala sa inyo. Na wag yung kakalimutan at lagi niyong tatandaan, Tito Se! Oh, napamog pag Tito Se. Thank you, Tito Se. Bakit hindi pinasayaw yun? Mayain eh. Next time na lang. Next time. Ayan. Next vlog. Cheers! Cheers, tubig lang tayo. Umaga pa lang eh. Dito sa Ilocos ay talaga naman naimas at manyaman. Kenny! Bye and peace out. Bye-bye, Cubs Nation na imas ditoy. Yan. See you on the road mga Cubs. Yep. Sa mga oras na to, ipakalat-kalat kami sa kung saan lupalop sa Pilipinas. Magkita-kita po tayo doon. Say hi. Bye and peace out. Bembol Gang, Dembol let's Gang, close the video now. Cover it. do it with The Bembol. Order tayong longganisa para sa mga kaibigan natin. May bibilang ka ba longganisa? Meron. Nakita ko yung longganisa. Naalala ko si BFF. Oh, BFF, ito daw. Feeling ko naman kasunod ng clip na to, naibigay na sa'yo. Kung hindi man, baka nakalimutan lang magdala ng camera. Para daw to kay Lane. Lane Bernardo. Lane Bernardo, asa longganisa. Okay, ito na siya. Ayun oh. Salamat ate. Ito, magic to. Susunod na clip, bakasyon na. Good evening. At umabot na nga yung longganisa kay Lane Bernardo. Lane Bernardo, panoorin nyo rin sa YouTube mga Cubs. Meron din channel si Lane Bernardo. Alright! So kakatapos lang namin mag-picture. Ito yung bonus clip na po para makita nyo ang mga behind the scenes ngayong araw na to. 7:16 AM. Meron pang isang oras bago tayo makarating dun sa iba-vlog natin na napanood nyo kanina. Sa kasalukuyan, nasa Ilocos Sur pa tayo. Pero pag tinawid na natin to, norte na. So tuloy-tuloy na ang biyahe. Sunod na tayo doon. Let's go! Meron tayong nakita dito parang
chicharon din po ba dito Yes. yan? Chicharon. Gawa po ninyo yan? Yeah. Bukas na eh, kasi nakita ko kumakain si Chabo. At sa mga chicharon din small daw. pack, oo, small pack natin. Ito ay gawa sa balat, hindi siya backpat eh. Kasi pag backpat, meron siya konting taba, konting laman, skin side lang. Pero ang lokal na tawag dito, ma'am, ay okilas. Kilas naman. Ilocano, pudil, tibaboy. Kudil. Oo, pudil balat. Oo. Mga gagumbong. Yung tawag ng balat, may asin. Sarap, tol. Sarap, Tol. Ay, kuha ka lang. Nauna na po, Uy, kaming laki. dalawa. Ang sarap nung alat ng asin, no? Bagay sa balat. Pako. Mga kabs, nakakayaman pero naghanda si Ate Juliet ng kape dito. Inalok din kami, tumanggi kami kasi nagkape naman na ako. Nagkape na siya, nagkape na sila. Pero merong hindi nakatiis, sabi, isa daw, ginawa pang dalawa. Ayan, Jumbo, lahat kami tumanggi na. Hindi ka na nahiya. Hindi nakakaya kasi pag dito ka sa amin, sa mga Ilocano, pag inalok ka, nakakayang tanggihan. Ganda pa naman ng baso ni Ma'am, oh. Yung paninda niya nandito, Juliet. So nakakaya kasi nagkape na tayo tol eh. Kay Chow yan! Ay, kay Chow ba to? Oh, ito. Ito na po. May bago na pong pangalan. Si Chow at si Jumbo. Hindi na po sila Calbs Nation. Chow sa ito. Ang ating mga Bembol gang. Bembol gang. Patingin nga daw. Kape. From Calbs Nation to Bembol. Bago kahit yan! Chulis with the Bembol gang. Tara na, naglolokohan na kami dito. Next clip. Bembol 1, Bembol 2. Dito. Kamusta yan? Dali ka mag-taste. Explain mo maayos Ayan na naman, in detail Ayan na tol. naman, detail. Detalyadong lasa, paano mo sasabihin sa nanonood, anong lasa niya? Hindi siya katulad nung typical na nabibili sa palengke na matamis na langgonisa. Kasi dito sa amin sa Ilocos, ang mga langgonisa namin talagang mabawang. Ayun yung pinaka-gusto ko dito. Kaya, sarap na sarap Bakit ako. ang galing na nito? Ang galing naman ni Bembol 1, Bembol 2. Ano daw lasa ng ganito? Anong explanation? Kaya pagkagat mo, may mararamdaman mo yung atoms sa molecules. Pag nagkiskisan siya, magre-release ng fumes na medyo garlicky. Science prop pala to eh. Galing ni Bembol 2. Okay. Detalyado. Yummy! Gumaling lang si Jumbo. Naging ano na to? Ito yung marunong? chef natin kada gabi. Ito, Ah, kailangan yeah, ito yeah. kasi ang sakap lagi ng dinner natin. Dahil sa kanya gumawa ng buhay namin. Tingin ka, kailangan natin Hindi na kami nagluluto ngayon. Nandyan si Tito Si para magluto. Alam niya po yung sinasabi niya, nagluluto yan eh. Nalaglag pa Kunin mo, tayo. wala pang 5 segundo. Lasa daw, in detail. Hindi talaga ako makain ng ganito. Pero nasarapan ako, sarap. Sakap daw. Garlicky. Oh, pati hotdog, di na kain. Oh, yung taba-taba maramdaman mo sa bunga. Taba-taba. Tapos ikaw yummy lang sinabi mo. Yummy nga! Mas yummy! Diba?